ang nakakuha ng aking atensyon, yung mga tanong na pwede bang dumiretso sa top coat at hindi na mag-primer. Pag-uusapan natin ang tungkol sa cabinetry, masonry, carpentry, welding, DIY at iba-iba pang mga tips sa construction. Dahil po dito sa aking upload sa aking YouTube channel tungkol sa pintura, maraming mga viewers na nagko-comment tungkol sa sa pintura. Disclaimer lang po, hindi po ako pintor, kaya hindi po ako masyado expert sa tungkol sa pintura, pero dahil sa mga viewers ko mga nagtatanong tungkol sa anong klaseng pintura ang maganda sa kahoy, sa bakal at sa simento, so kaya gagawin ko tong video na to. At ang nakakuha ng aking atensyon, yung mga tanong na pwede bang dumiretso sa top coat at hindi na mag-primer. Kaya para sa mabigyan linaw ang lahat, kaya gagawin ko itong video na to. So ulitin ko, disclaimer, hindi po ako expert sa pintura, pero base po sa aking karanasan ay gagawin ko itong video na to. Unang-una po ang primer, mga kaibigan. Isang napaka-importanting parte ng pagpipintura yan, kasi ang primer kasi, base sa aking pagkakaalam at saka sa aking karanasan sa construction, ito yung nagsisilbing pinakapundasyon ng ating pintura. Halimbawa, itong wall na to, may pundasyon yan sa kulay, may pundasyon bago yung top coat. So pag sinabing pundasyon, matibay yun. Parang poste, mayroon tayong pundasyon sa bahay, mayroon tayong pundasyon. So ibig sabihin, nandoon yung impact talaga ng tibay. So ganun din sa pintura, siya yung pinaka pundasyon ng ating pintura. Parang ito, mayroon niyang pundasyon sa kanyang kulay. Yun ang kahalagahan. Kaya hindi po pwedeng dumiretso sa top coat, no? Hindi pwede. Pangalawa, base sa aking pagkakaalam, no, experience, sinubukan ko na rin yan kasi gusto kong magtipid noong araw. Kaya medyo, as personal experience ko talaga, sinubukan ko. Hindi maganda ang kalalabasan kahit pagkatuyo ng top coat, diniretso ko sa kahoy man yan o sa sa bato, pero yung ginawa ko noon sa kahoy, hindi maganda ang kulay, hindi lalabas ang tunay na kulay ng halimbawa white. Hindi mo ma-achieve talaga yung totoong kulay na gusto mo. Kasi nakikita mo pa rin yung kung ano yung texture ng kahoy, yung surface, nakikita pa rin. Instead na makatipid, so wala din. Kaya yun ang nangyayari na experience ko, na nakakatawang experience. So pangalawang dahilan na bakit kailangan ng primer, sa kulay. Ano ng kulay, babagang tawang words dyan ay pampa-enhance ng kulay, ano? Oo. Yun ang isa sa pinaka nakita kong dahilan. Tsaka yun nga, pangatlo, yun ang proteksyon, pinaka-proteksyon doon sa surface. Pinaka-proteksyon ng surface mo. Halimbawa, yung plywood, marine plywood,
magpipenetrate yun ng husto doon sa surface. Kahoy man yan o bato. Siya yung magpipenetrate. Kasi, subukan mong ilagay yung diretso katapkot. Tuklapin mo. Tuklap yun. Pero yung primer, hindi mo matutuklap yun. Pipenetrate yun doon sa surface. Lalo na yung latex paint na water base. Or kahit enamel na may mga water base naman na enamel. Talagang matibay yun. Or kahit doon sa mga epoxy paint. Subukan natin kahit doon sa mga epoxy paint. Hindi talaga maaaring idiretso yung top coat. So, pang-apat, hindi ka na masyado magastos doon sa top coat. Kasi ang top coat medyo mahal yun kaysa primer. Kaya nga, hindi ka na magastos kasi ma-achieve mo na kaagad yung gusto mong kulay. Gusto mong surface texture. Ma-achieve mo na. So, yun lang. Yun ang sana yung video na ito nasagot yung mga maraming tanong, mga tungkol sa pintura. So, disclaimer, no, yung mga, kung mayroon mang kayong gustong idagdag sa sinabi ko, comment lang at nakahanda akong matuto. Bye-bye.